Alright. So, last Wednesday, ang pinag-aaralan po namin ay patungkol po sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Pwede pakilagay mo muna doon sa pinakauna. Sabi po sa Genesis 1:26 hanggang 27, puro Tagalog po tayo ngayon. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Verse 28, sabi niya, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nakakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at ito'y lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Lord, dalangin ko ng mga salitang aming nabasa, nawa ito po ay aming maunawaan at tumimo sa aming puso at isipan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ito po talaga yung mandato natin bilang isang tao. Sino pong kasama kong tao rito? Sabihin mo, ako yun. May tao ba ako kasama? Amen. Ano daw po ang mandato natin bilang isang tao? Tayo po ay ginawa ng Diyos na tagapamahala ng lahat ng kanyang nilalang dito sa mundo. No? Mga isda sa dagat, mga hayop sa kapatagan, at lahat ng halaman na nasa paligid natin. Ang lahat po ng yan ay atin pong pamamahalaan. Pwede po bang sabihin natin pamamahala? Ayan. Kaya lang, bakit po kaya napakatagal na nitong utos ng Diyos, bakit po nagkaganito ang mundo natin? Imbes na gumanda, sumama pa po siya. Sabi po ng Hosea 4:6, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Mga kapatid, ang pamamahala ay hindi po siya basta-basta. Amen po ba? Kinakailangan po ang pamamahala, sabi po niya rito, ay nakaayon po sa kalooban ng Diyos. Hindi mo basta pwedeng pamahalaan ang anumang bagay dito sa lupa nang naaayon lamang sa iyong sariling kagustuhan, sa iyong sariling emosyon, sa iyong sariling isipan, sa iyong sariling diskarte. Nalilipol daw po tayo dahil sa ating mga kakulangan na kaalaman. Ngayon, saan po tayo nagkukulang? Sa kautusan ng Diyos. Itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari, at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak.
Kaya nga po, mga kapatid, ang kabilin-bilinan niya sa Mateo 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Yun po yung kanyang bilin sa atin na ang dapat na unahin natin, mga kapatid, ay ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran nito. Ang pinag-usapan po namin nung Wednesday, ang pinakabuod po ng aming pinag-usapan, sapagkat sa kaharian ng isang, ang kaharian ng langit o kaharian ng Diyos, pag sinabi natin kaharian, meron po siyang kalakip na alituntunin o meron na po siyang batas na kasama. Tama po ba? There is no such kingdom or country na wala po siyang batas. Hello? Sa loob lamang ng isang tahanan, meron pong batas dyan. Amen po ba? Sa loob po ng isang malaking bansa o isang kaharian, meron pong batas dyan. Kaya sabi niya, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness." Ano daw po ang dapat nating unahin? Pagpasok mo po sa kaharian, hindi po ang buhay ng presidente ang pinag-uusapan natin dyan. Ang pinag-uusapan po dyan yung batas. Hello? Sabi po niya, kingdom of God and His righteousness. Dapat daw po inuunawa natin kung ano yung batas at kung ano yung wisdom beyond that law. Hello? Hallelujah. And ang aming pong buod o conclusion, mga kapatid, doon po sa pinag-aralan namin sa pamamahala, mga kapatid, ano daw po? Ang pamamahala ay ang pagtupad sa pangangailangan ng iyong kinasasakupan. Alam niya po ba na ang need or pangangailangan ng isang karelasyon mo, yun po yung pinakamahalaga. Sometimes, ang sasabihin ng mag-asawa, love, love, love. No, 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 no. Kung ikaw po bilang isang asawa, ang tanong po dyan, natutugunan mo ba ang pangangailangan ng iyong asawa? Subukan mong huwag tugunan ang pangangailangan ng iyong asawa, magkakaroon ng conflict. No matter how deep your love is. And that is mutual. Hindi lang po yung lalaki. Yung babae, dapat iniisip niya rin kung ano ang pangangailangan ng kanyang asawa. Ang pamamahala pala, mga kapatid, ay ang pagtugon mo sa pangangailangan ng iyong kinakasakupan. You will not become an effective steward kung hindi mo po kayang tugunan ang pangangailangan ng iyong mga tupa. Hello? Are you getting the point? We thought na minsan ang pangangailangan ay puro pera. Hindi po ganun eh. Hindi lang man po nagtatapos sa pera ang pangangailangan ng individual. We have emotions, we have feelings, and we have spiritual. Amen po ba? Kaya po, ang isang pamamahala ay isang napakalaking responsibilidad. Pwede ba nating banggitin responsibilidad? Ayan. Kaya kapag ikaw ay tagapamahala, meron po ba akong kasamang tagapamahala sa umagang ito? Meron.
Sapagkat ang bawat isa sa atin, maliit man yan o malaki, ang pinapamahalaan mo, meron pa rin itinakda ang Diyos sa'yo. Amen. Sasabihin mo, hindi, housewife lang po ako. Mas mahirap pa nga trabaho nyo eh. Amen. Sino rito mga housewife? O natutugunan nyo po ba ang pangangailangan ng inyong pamilya, ng inyong asawa, ng inyong anak? Malaki po ang responsibilidad, ang lawak ng pamamahalang ipinagkakaloob natin sa ating mga karelasyon o ating kinakasakupan. Kaya sa umagang ito, ang title po, Walang Pagtugon sa Pangangailangan, Walang Tamang. Dapat po ang focus ng pamamahala ay mabatid niya sa kanyang sarili ano ang pangangailangan ng iyong nasasakupan o mga bagay kung saan meron kang relasyon. Amen po ba? Alam mo po dapat yung first, second, and third priority mo. You know, need, okay? Focusing on the need of your loved one is greater than love. Kasi yung love sometimes emotional feelings lang eh. Subukan mong wag tugunan ng pangangailangan na niyan. Sasabihin sa'yo, ano ka, makakain ko yung love mo? Sa'yo na lang yan. Amen? So, if you are a father, make sure that the need of your wife, your children, your family, ay kailangan po natutugunan. Nandun ka po lagi. Amen? Sabi po ng Matthew chapter 6, verse 25 to 26. 25, ano sabi niya? Kaya't sinasabi ko sa inyo, next. Ano po yung pumasok sa isipan ninyo nung binabasa nyo ito? Ano pong aral ang sinasabi ng talatang ito? Una, talaga naman may pangangailangan ng bawat isa. Tama po ba? Hello? Meron po ba tayo pangangailangan o wala? Meron. Ano pong pangalawang natutunan natin doon? Na ang mga pangangailangan na ito, ang Diyos pa rin po ang tutugon. Hello? Pero, ang sabi niya, ang nais niyang pagtuunan natin ng pansin ay tayo po ay pagharian ng langit, sabi niya rito, pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen po ba? Ano pong ibig sabihin nun? Tingnan niyo po ito. Magbigay po tayo ng isang batas. Sinabi po niya, bawal tumawid na kamamatay. Batas po yun. Okay? Yun po yung batas ng isang bansa o ng isang kaharian. Halimbawa. But what is the wisdom beyond that law? Hindi po ba ang bawat batas ay proteksyon para sa kanyang mamamayan? Hello? Sabi niya, bawal tumawid na kamamatay. Nakita niyo po?
Kapag ka sinunod mo, sino po ang nag-benefit? Sino nag-benefit? Tayo. Gets nyo? Kaya sabi niya rito, kapag tayo po'y pinagaharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban, which is the law, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng iyong pangangailangan. E ano ba pangangailangan natin? Pagtawid natin doon, di kaligtasan. If you are a good citizen to a country, mga kapatid, there will be no conflict. Magiging maganda ang buhay mo. Pinanonood ko yung interview kay, ewan ko kung naabutan nyo ito, no? Mga bata pa kasi kayo eh. One of my PBA favorite player is Paul Bong Alvarez. Si Mr. Excitement. Okay? Si Mr. Excitement, kaya yung number ko naging 21 kasi Alvarez siya gusto ko magpa-impress sa misis ko noon. Alvarez, ginawa ko 21. Pero nung varsity ako, number 2 ako Pero nung may mga liga kami, pinalitan ko ng 21. Kasi idol ko po talaga si Bong Alvarez. He is a high flyer, 5'11" in height, pero siya po yung kauna-unahang parang Michael Jordan po natin dito na talagang dumadunk. Okay, miski malaki ang nasa harapan niya. Kaya lang itong si Bong Alvarez ay, although he is a Christian, 16 years silang nagkasama ni Almira Mulak, asawa niya yun Naghiwalay po sila. Nung nagkahiwalay po sila, nabisyo po itong si Bong Alvarez, nauwi sa drugs. Hanggang siya ay nauwi sa kulungan, no? Nakulong po siya, 2017. But thanks be to God, siya po ay nakalaya na. At siya po ngayon ay humaharap sa interview. At ang sinasabi niya, alam nyo, ganito lang kasimple ang buhay. Kung gusto nyo umayos ang buhay ninyo, sundin ninyo yung sinasabi ng Matthew 6:33. Ito po yun. Kasi ganun lang po yun Kapag ka ikaw po ay sumusunod sa direksyon ng Panginoon, wala kang magiging problema. Nakita niyo po yun? Pero kapag ikaw daw po ay lumihis, sabi niya, katulad ng nangyari sa akin, sangkatutak na problema ang dumating sa buhay ko. And this is what Matthew 6:33 is telling us. Pag ikaw ay lumihis sa Kanya, mga kapatid, wala pong mangyayari. Kaya po ang kabilin-bilinan niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang pamamahala mo sa iyong sarili, mga kapatid, ay hindi ganang sa iyo manggagaling ang desisyon, kundi sa bawat prinsipyo ng kaharian ng langit. Pag yun pong sinusundan mo araw-araw sa buhay mo, hindi ka mapapahamak, hindi ka maghihirap. Sapagkat ang lahat ng alituntunin ng Diyos ay naihanda niya na noon pa man bago ka pa isilang. You can just imagine, mga kapatid, ang lahat ng pangangailangan ni Adan at saka ni Eva, bago po sila ginawa, inihanda na ng Diyos. Ang isda sa tubig, ang halaman sa lupa, lahat ng bagay naihanda na ng Panginoon. Ganon din po ang kaharian. Lahat ng pangangailangan natin ay nakahanda na, lalakaran mo na lang. Kaya po, ang sinasabi ng Panginoon, huwag ako. Hindi niya kailanman pinreach ang kanyang sarili. Ang lagi niya sinasabi, kaharian ng langit. Kaharian ng langit. Okay? Sabi niya, for the kingdom of heaven is at hand. Andito na ang magpapaayos ng buhay ninyo. Sabi ko nga po sa inyo, bakit po ang tithes 10%? Tama po ba? Ang tithing is 10%. Yung iba, they question it. Ang laki naman. Ang sabi ng Corinthians, dapat naayon sa iyong kalooban. Tingnan niyo po ito. What is the wisdom beyond that?
Bakit 10%? O sabihin natin walang 10%. O sa simbahan na ito, kung lahat po tayo rito, nagbigay lang ayon sa ating kalooban, baka pinakamalaki na 20. Pinakamadaling ibigay po yun, 20 pesos average. Amen? Ilan po tayo rito? Let's say we are 100. Sa 20 pesos, magkano lang po yun? That's 2,000 pesos. Hello? Ang prinsipyo ng 10% ng tithes, sabi niya po rito sa Malakay 3:10, pwede bang pakilagay mo Malakay 3:10? Pwede bang itaas-taas mo ng konti, mga 8. Kaya po, ang lagi natin tignan, sa bawat batas ng Panginoon, isipin ninyo, bakit kaya ipinagkaloob ang batas na ito? Okay? Ano sabi niya? Ang tanong ko na matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Ano sagot? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Saan daw? Sa mga ikasampung bahagi ng mga handog. 10%. Verse 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y nanakawan ng buong bansa. Biriin mo, pag pinagnakawan mo pala ang Diyos, may kasamang sumpa. Eto na, ano sabi niya rito? Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan. There is wisdom beyond that law. Matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Nagbabayad po ba tayo ng kuryente? Hindi. Pwede ka pang pumunta sa Meralco, ilay hands mo. Hura Bashira, para sa pangalan ni Jesus, hindi na kami magbabayad ng kuryente. Sa Nawasa, pwede po ba? Subukin ninyo, ito na pinakamatindi, oh. Ano sabi doon? Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Are you going to benefit on it? Are you? Magbe-benefit ka po ba? O ituloy pa natin. Tingnan nyo, verse 11. Hindi ko rin, tingnan nyo po, may proteksyon. Ha? Pag sumunod ka pala doon, may proteksyon. Hindi ko rin nahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga palanim at mamunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Ano pa? Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa, kayo'y mapalad sapagkat napakainang manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na mapapansin ka talaga lahat nila aangat ang buhay mo. Amen? Next. Sabi niya rito, masasakit ang sinasabi niyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba sinasabi namin laban sa iyo? Next. Sabi ninyo, walang saysay maglingkod sa Diyos. Ano bang mapapala namin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Next. Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila na kasamaan, ngunit hindi sila pinaparusahan. Kita mo itong utak talaga ng mga tao, no? Pagkatapos, nag-uusap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya't ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa Kanya. Amen. Hello. Akala mo ba na nalulusutan mo ang Panginoon? Siguro alam niyo naman yung kwento ng buhay namin. Ako po ang pinakabunso sa lahat ng sa pamilyang Gatan in our generation. At kami rin po ang pinakamahirap sa aming lahat. Kasi nagkaroon pa po ako ng anak na may sakit sa puso, na ang lahat ng tao po nakatingin sa amin na para bang pag dumarating kami, ayan na naman si Hingi. Kasi ako lang po ang nagtatrabaho. We need to sustain the medicine of my daughter.
Hindi naman po ako nanghihingi. Sila naman nagbibigay. Alam naman, suplado pa ako. Hindi tinatanggap ko. Kaya lang, mararamdaman mo yung ilang nila. But the moment I understand this principle, alam niyo po ang ginawa ko, talagang by faith. Pagkasahod ko po, ihiwalay ko na yung 10%. Tapos meron pa po akong offering. Yung offering, hindi ko kukunin doon sa 10%. Ang gagawin po namin mag-asawa, paplantsahin pa po namin yung pera kasi gusto namin malutong. Nagkakasakit yung anak namin, minsan matetempt ka na, uy, gastusin na natin tong tithes. Pambili ng gamot ni Monique. Alam mo, lumabas sa bibig ko, sabi ko hindi. Ang sabi po niya, bubuksan niya ang durungawan ng langit. Ano mas marami? Durungawan o pintuan? Bintana. Floodgates po, engineer po ako Naiintindihan ko kung ano ibig sabihin ng floodgates. Alam mo, pag binuksan mo ang floodgates, rumaragasa po ang tubig ng dam. Ganun po ang pagpapalang darating. So, we practice. Alam mo, nagkasunod-sunod po Wala akong kaalam-alam. Gumagawa lang po ako ng project doon sa may Pasig River. Bigla na lang po ako may nagpatawag sa aking isang inchik na pinagawa rin yung kanyang area. Binigyan ako ng unang kontrata niya ng 3 million. Alam niyo kung magkano lang nagastos ko doon? Wala pa pong 500,000. Kumita agad ako ng 2 point something. Aba, ang yabang ko, pumunta agad ako sa Starex. Nung una, hindi ako pinapansin. Ang binigay pa sa akin, yung trainee, nakaputi. Pero sabi namin, bibili kami, magkano po ba yung cash? That time, ang Starex is nasa 1.4 million. Sabi ko, kukunin po namin yan, cash. Naku, yung manager, nakakandara pa, pumatawag, Sir, how are you? Siya naman, hindi ko pinansin. Bumili kami ng Starex. And then, sabi namin, teka muna, yung bahay ni nanay, pagawa natin, pinagawa namin bahay ni Pastor Rason. Pina-aircon ko po yun. Hanggang sa, pinagawa namin yung simbahan ng San Mateo. Yung malaki po yun. Pero bago yan, meron pa pong maliit, nadatnan nyo yun. And then, ito pong lupa na ito, binili po namin ito. And then, pinatayuan po namin ito. So, naging 2 ang simbahan natin. Inuna po namin lahat yan. Hanggang sa, bumili kami ng isa pang lote po doon, pinatayuan ko ng 5 units na apartment. Ang sabi ko kay Mayan, Ma, yung mga kapatid mo, para may respeto yung mga kapitbahay nyo rito, lahat sila patirahin mo na dyan. Ibibigay ko sa kanila ng libre. Tigi-isa po silang unit doon. Ayaw pumayag ng misis ko, hindi, magbayad man lang sila miski magkano. Nakakahiya naman sa'yo. Sila po ang inuna ko. Hanggang sa kami po'y naghahanap na ng sarili namin na bahay. Naligaw lang po kami, napunta kami ng bankers. Nung naligaw kami, ang nabili po namin lupa ay 607 square meter. At nakita niyo naman na po yung bahay, napatayuan po namin yon with the vision na ito, ganito, ganyan. Nangyari po lahat yun. Dahil ba sa galing ko, hindi po. It all happened because of this principle. Sabi nga, pakibalik mo sa verse 10. Maliwanag ang sabi niya Subukin. Uy, Tagalog yan Ano sabi? Ay, Diyos na nagsasabi, subukin ninyo ko sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos. Sabi ko, Lord,
Meron kami mga properties pero hindi niya hinayaan. May sariling bahay at lupa si Lucky. Sasakyan namin, papalit-palit kami. Ang dami namin naging sasakyan. Ako na lang ang nagsabi, Lord, ayoko na, kontento na ako, okay na ako. Pero ngayon, humihingi uli ako. Kasi ang dami ko palang gustong tulungan. Nagigets nyo, mga kapatid? This is management. Ang Diyos po ba karelasyon natin o hindi? Karelasyon. Nagpabaya po ba siya sa atin o hindi? Biriin mo, karelasyon natin yung Diyos. Ano uli ang dapat pagtuunan ng pansin ng isang karelasyon mo? Yung need. Kailangan natin na kaligtasan. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Bibigay ko ang nag-iisang anak ko. Hello? Sabi mo sa katabi mo, kailan ka pa matatauhan? Actually, nawala na ako sa preaching ko eh. Dito ako ni-lead ng Lord. Hindi ko alam bakit. Gets nyo? Kaya, Mrs., nawala man ang asawa mo, kaya ka pa rin i-bless ng Panginoon. Just do the principle. Si Pastor Pao, open book naman po ang buhay niya. Pamangkin ko po yan. Broken family po sila eh. Alam niyo po ba na naawa kami nung bata yung mga yan? Kasi yung lola nila may favoritism. Mayaman po ang angkan nila eh. Pero sila, matindi rin. Ang nanay ko ang nagpapakain dyan kay Pao. Sa mga kapatid niya. Pero nung ito natutunan niya, tanungin niyo, may sariling bahay at lupa rin si Pastor Pao. Amen. Sino rito gusto pagpalain ng Diyos? Start doing these things. Maliwala po kayo. Sa umpisa, susubukan ka. Akala ba natin maloloko natin ng Diyos? Sabi ko sa inyo, bago ka pa isinilang, tapos na ang lahat ng batas. Kaya sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ay nako, maniwala po kayo. Ito mag-asawa na ito, ito nakapakahirap po ng buhay. Hindi mo naman yan ipagkakaila. Ihahatid pa po namin yan. Nakatira po sila sa may squatters area ng East Avenue. Nia Road. Pagka nagkamali ka ng apak, lusot ang paa mo doon sa mga tabla. Si Base. Saan nakatira ito? Sa may highway, tama ba yan? Sa Avatex? Sa Avatex? Nagtatights kayo, hindi? Ay, nagtatights po yan. Maniwala po kayo. Alam mo, pagpapala ng Diyos, ay grabe, kinikilabutan ako. Sila sa rin, tay, nakabili na kami ng sarili naming bahay. Tay, meron na kami sariling sasakyan. Ngayon, tig-isa na sila. Sinungaling po ba ang Diyos? Hallelujah. In Genesis chapter 40, 41, alam niyo po ba yung kwento ni Joseph the Dreamer? Sino po rito nakakilala kay Joseph the Dreamer? Sige nga, yung mabuting pamamahala, tingnan natin, nilagay mo dyan. Si Joseph the Dreamer, kinainggitan siya ng mga kapatid niya. Mga Israelites po ito. Ang ginawa nila kay Joseph, binenta po siya sa ibang lahi. Nabili po siya ng mga taga-Egypt. Ang bumili po sa kanya si Potiphar. Makisig po itong si Joseph the Dreamer. Ngayon yung asawa ni Potiphar, nagkaroon siya ng nagustuhan niya itong si Joseph the Dreamer. Inakit niya. Pero itong si Joseph,
Hindi nagpadaig. Sir, sa kabila na kanya katapatan kay Potiphar, siya po ay pinakulong ni Potiphar. At nung siya po ay nakakulong, mga kapatid, grabe pa rin, ginawa pa rin siyang tagapamahala sa loob ng kulungan. Ang gift na binigay ng Diyos sa kanya is to interpret dreams. He knows how to interpret dreams. Isang araw, si Potiphar ay nanaginip at walang ibang naka-interpret kundi si Joseph, sa madaling salita. Nasa kulungan siya, pinalabas siya, at paglabas, ito po yung nangyari. Ayan. Ito po sabi niya, gaya na sinasabi ko sa inyo, yan po ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito ay 7 taon na taggutom. At dahil sa kapinsalaang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil katakot-takot na hirap ang daranasin sa panahon ng taggutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Faraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong isagawa. Ang mabuti po ay pumili kayo ng taong matalino at may kakayanan upang siya'y mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom na 5 bahagi ng lahat ng aalihin sa loob ng 7 taong kasaganaan. Lahat ng inaning butil sa panahong yun ay dapat ipunin, ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ng mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. Next. Nagustuhan ng Faraon ang kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanyang espiritu ng Diyos? Kaya't sinabi ng Faraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa inyo sa karunungan at pag-unawa. Sino po ang inassign nila? Si Joseph. Amen po ba? Bakit si Joseph? Kasi ang Diyos ang nagpakita sa inyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa inyo sa karunungan at pang-unawa. Sino po rito ang pinili ng Diyos sa umagang ito? Hallelujah! Alam niyo kung bakit nagkaganito ang bansa natin? Kasi hindi galing dito ang namumuno. What I mean is, hindi galing sa tinawag ng Diyos na katulad ninyo. Bakit? Tayo po, may unawa na po tayo sa nangyayari. Amen po ba? Kaya sa susunod na halalan, huwag po kayo matakot, hindi, that's evil. No. Kaya nagkaganito, pinabayaan po ng mga Kristiyano eh. Kaya si Kagawad Rap, Konsyal, kasi pag nalaman yung prinsipyo ng Diyos, mga kapatid, yun ang dapat na namumuno. Amen po ba? Hallelujah. Sige, tingnan natin yung mabuting pamamahala. Number 1. Una, pagbibigay halaga sa bagay na pinagkatiwala sa iyo. Ano po bang pinagkatiwala sa atin? Kapangyarihan at produkto. Amen po ba? Hello? Sino rito may kapangyarihan? Ha? Kaya lang ito po ilagay ninyo sa isip ninyo. Ang may-ari, ang may karapatan, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Bago natin isa-isahin ang kapangyarihan natin bilang mananampalataya, ito munang ilagay natin sa isipan natin. Dapat ilagay mo sa iyong isipan na tayo po ay under authority pa rin ng Diyos. Sabi po sa 1 Timothy 6:15, siya po ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Hindi porket binigyan ka ng kapangyarihan, akala mo na kung sino ka. Hello? Tandaan po natin that every authority that you have right now ay under ka pa rin ng authority ng Diyos. Gets nyo? Kaya hindi pa pwedeng sasabihin natin, ano na ako ito na ako. No. We are still under authority of God. Sabi po yan sa 1 Timothy 6:15, siya'y darating sa panahong itinakda
na mapagpapala at makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino rito mga magulang? Anong ibinigay ng authority sa magulang para sa mga anak? Amen po ba? Sino po rito ang mga manager, katulad po ni Base? Oh. May authority po siya. Sino po rito ang pastor? Sino po ang head pastor niyo rito? Sino? Kung ako po yung head pastor, then I have the authority. But this authority, hindi po dapat ma-abuse because I am still under authority of God. Amen? Naunawaan niyo po ba yung hierarchy? Hallelujah. Tayo po yung produkto ng Panginoon. Amen? Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat na kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Meron po bang gift binigay ang Lord sa atin? Tingnan po natin yan sa Book of Romans chapter 12. Tingnan natin. O basa, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob. Ay, grabe, no? Do you understand your responsibility? I don't need to talk too much. The Word of God is now talking to you. Amen? Kung meron po kayong mga kaloob, gamitin po natin. Katulad po ni Joseph, ang kaloob niya is to interpret dream. Nung ininterpret niya, may nangyari po ba? Yes, na-promote siya, naligtas niya ang kanyang bayan sa 7 taong masagana at 7 taong taggutom. Amen? So kung tayo po ay kikilos lamang, we will also be a blessing to this country. Amen? Oh, ano pa? Number 2, pamamahala, hindi pag-angkin. Hello? Tandaan po natin sa Diyos po galing ang lahat ng bagay. Amen. And number 3, mga kapatid, maging tapat gaano man kalaki o kaliit ang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi po buhat sa panalangin mo ang sukat na pinagkatiwala sa iyo, kundi sinukat ito base sa kakayanan mong pamahalaan. Amen. Ano man ang natanggap mong pagpapala, yan ay bunga ng katapatan ng Diyos at kakayanan mong pamahalaan at pagkatiwalaan sa iyo ng ating Panginoon. So lahat tayo ay may kanya-kanyang sukat ng pamamahala, maliit man ito o malaki, mahalaga, nagagampanan mo ayon sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Ano po ang main objective ng pamamahala? Matugunan ang pangangailangan ng kinakasakupan mo. Amen? Hello? Sino rito ang tagapamahala? Sabihin mo ko yun. Ngayon, start to understand your position and your situation. Kung ikaw ay anak, may pamamahalaan ka ba? Yes. Ang pag-aaral mo. Amen? Pagsunod sa magulang. Nauunawaan po ba natin? Oh, amen. Amen. Naintindihan mo? Amen. Yun yung need na dapat mong gampanan. Kung ikaw naman ay empleyado, anong need ng company mo? You need to be faithful sa oras, sa trabaho mo. Hindi yung oras mo alas 8, malilate ka ng alas 9.
uuwi ka ng alas 4 hanggang alas 5 pa yung pasok nyo. Okay? Be faithful. Because that is the need of the company. The company need you as well. But you need to function. Mutual po yan. Yung sinasabi nga po, mutual po yan. Hindi pa pwedeng isa lang ang kikilos ng need. Both should understand the need of each and every one. Amen? Hello? Ang dami po nating gift. You have to ano yung tuklasin? Discover your gift from now on. Amen.